mga bossing, simple lang iboboto niyan, acquit si Sara Duterte. Bakit? Kasi yan ang nag-iisa na maaari na makapagligtas sa kanila. Hmm. Pag si Sara Duterte ang nanalo sa 2028, eh baka yung mga may kaso na yan, isa-isang lumabas ho. 'Di ba? Kaya gagawin nila ang lahat upang sa gano'n makatakbo si Sara Duterte sa 2028. Pero alam niyo, kahit ma-acquit si Sara Duterte sa dito po sa impeachment na ito, isang Leni Robredo at Bongbong Marcos na tandem lang ho ang itapat diyan. Wala na ho 'yan. Oo, maniwala ho kayo. Ano, simple lang, 'no, kung 32 million yung sinasabi ng mga DDS, 32 million daw sila. Maniwala kayo diyan, eh kasama ho tayo doon sa mga bumoto ng 32 million eh. 'Di ba? Ngayon ito bumaklas na tayo. Let's say, sabihin na natin kalahati nung 32 million wala na. So ilan sila? 16 million? O tayo natira. O sabihin na natin yung sa 31 million na boto ni Pangulong Bongbong Marcos, sabihin na natin 11,000 ang DDS doon. 'Di ba? 11,000 ang DDS doon. May natitirang 20 milyones. Nakita nyo naman yung mga boto nila Kiko Pangilinan. At saka nila Bam Aquino, 20 milyones na din po. Pagsamahin mo yon, pink at pula, 40 milyones ang posibleng maging boto ni Atty. Leni Robredo kung ang kalaban si Sara Duterte. Mga DDS, kahit sino ang i-partner mo dyan, wala na yan. Ano po, sino? Robin Padilla, ipapartner mo kay Sara Duterte. Eh sila-sila lang din naman yan eh. 16 million. Di ba? Sino pa ba? Si Marcoleta, ganun din ho mga kababayan. Malabo. Ito po, nakita natin yung talagang pagko-collaboration ng pula at pink, mga bossing, at maipapaliwanag naman po yan bakit ang mga pink ay sumasanib puwersa o nagre-respeto o rumerespeto dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos dahil alam nila na gumagawa at talaga namang maayos yung panunungkulan. Di ho ba? Tayo naman po, pinagkatiwalaan, kung pagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, si Atty. Leni Robredo, na maging partner niya bilang presidente, iboboto natin. Ganun lang ho yun. Vice versa lang po yun, mga kababayan. Kaya, kung sakali na ma-acquit si Vice Presidente dito sa tawag dito, sa impeachment, wala din ho, no? Olats din ho yan. Kay Digong, palaging walang nag-free. Basta bahala-bahala lang sila doon. Nung kay dating Pangulong Duterte. Sayang. Bakit? Ano po to si Atty. Trillanes. Si dating Senador Antonio Trillanes. Alisin na ho natin mga kababayan. Ngayon, asan ba yung isa? Alam niyo po, ito, sinasabi po dito ng artikulo na ito, mga boss chief sir. The pro-Duterte senators will convict Sara even if they acquit her. Bakit kaya? Bakit nasabi yon? There was a time when the Philippine Senate still carried the aura of gravitas. It was where spoke where legal mind clash. Ang liliit, lakihan ko nga, sandali. Clash and where public accountability at least pretended to matter. One could disagree with the Senate criticism, elitism, or mock theatric. But there remain underlying, puro English? Ipaliwanag ko na lang po ng diretso. At ito ho mga kababayan, ang nakikita ko po dito, kahit pilit nilang i-acquit ang Vice Presidente, kapag ka po ipinakita lumantad ang napakaraming ebidensya, lalong-lalo na po isalin sa Tagalog, at actually Tagalog naman talaga yung sa impeachment ng Vice Presidente, at maliwanagan ang mamamayang Pilipino, mahihirapan din po silang i-acquit dyan. Kahiya-hiya ang mangyayari sa kanila dyan. Pag makita mo nag-uumapaw ang ebidensya,
Kaya nga po takot silang matuloy yan eh. Sa ano eh, sa Senado mga kababayan eh. Bakit po? Natatakot sila na lumantad, lumabas lahat po ng ebidensya laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Mahirap pong idepensa at lalong-lalo na kapag ka naka-public, ipinapakita sa mamamayang Pilipino yung mga pinag-uusapan doon sa impeachment, ay nako. Tapos boboto ka, acquitted si Sara Duterte. Ang hirap po nun. Yari din ho sila dun, mga kababayan, di ba? Kahiyaan na ho yun. Hmm. Kahiyaan na ho talaga yun, mga boss chief mo, sir. Kaya ang nakikita ko dyan, pagka talagang inumpisahan na yan sa Senado, wala nang magagawa yung mga yan. Eh hindi pa nga ho inuumpisan. Doon pa lang po sa Kongreso, mga bossing. Di ba? Yung, ayan, tama si Max Safe. Yung pag-threat lang, malakas na ebidensya na yun. Kaya nga, kapag ka mga ipinapatawag sila ng NBI o ipaliwanag mo, Ma'am BP, Sara, ito pong sinabi ninyo na pagbabanta, hindi sila sumisipot. Hindi sila pumupunta. Eh bakit ho? Kasi ang hirap ipaliwanag. Ano? Kaya ang laging sinasabi po sa mga DDS nitong mga Duterte ay sasagutin namin yan sa tamang lugar. Sasagutin namin yan sa tamang forum. Pero kapag ka ito na, papalapit na, hihingi ng tulong sa Supreme Court. Supreme Court, no, ipatigil mo naman yung impeachment laban sa akin kasi kulang ang kanilang ebidensya. Mahina ang kanilang ebidensya. Biruin mo yon. Mga DDS, hindi nyo ramdam na ginagago kayo. Sasabihin sa inyo, ipapaliwanag sa inyo, sasabihin ng mga Duterte, magpapaliwanag at ready po kami na magpaliwanag doon sa Senado, doon sa impeachment court. Pero in the middle of the way o sa kalagitnaan, napapunta na yung sa impeachment court, susumbong sa Supreme Court. Huwag ituloy yung impeachment o harangan o ipatigil ng Supreme Court yung impeachment sa Vice Presidente. O paano yun? Di ba? Ang sasabihin sa inyo, ready na tayong ipaliwanag lahat ito doon sa Senado. Tapos ipapatigil nila para mapunta sa Senado. Hindi kayo nalilito mga DDS? Talagang mga boplax lang talaga kayo. Talagang mahihina ang ulo ninyo. Mahihinang umintindi. Ano po? Kasi para ho sa akin, panggagago na yun eh. Sasabihin sa akin, sige, doon sa Senado, magpapaliwanag na ako. Tapos malalaman ko, behind the scene, gustong ipahinto, wag matuloy sa Senado. O nasaan ang ready doon? Kayo talagang mga DDS. Gusto nyo maniwala mga DDS? Sabi ni Lorena Silverio, ang tawag sa mga ganyang katwiran ay tunay na duwag. Magaling lang sa salita. O yan, binanatan tuloy kayo ni Lorena.